Isang ordinaryong araw, isang simpleng order sa McDo, pero hindi ko akalaing ito ang magiging pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Ang nakakatakot na herb sa Colombia. Kamusta mga kaibigan, ako si Albert. Dati akong YouTuber na naglalakbay sa iba't ibang bansa upang subukan at i-rank ang mga herb. Ngunit ngayon, ako ay retirado na. Huwag kayong malito, hindi dahil hamina ang aking channel, kundi dahil sa isang karanasang hindi ko pa rin malimutan hanggang ngayon. Nagsimula ang lahat nang magpunta ako sa isang herb sa Colombia. Sabi ng mga komento sa YouTube at mga email na natanggap ko, may kababalaghang nangyayari sa lugar na ito. Ayon sa mga kwento, wala pang sino man ang nakatagal ng 24 na oras doon. Marami ang nawala, naglayas, o nabaliw. Kahit ang pulisya ay hindi maipaliwanag ang mga pangyayari. Ngunit hindi ako naniniwala sa mga alamat kaya't pumasok ako sa aking kwarto at isinara ang pinto. Lumipas ang maghapon na tila normal lang. Ngunit pagsapit ng madaling araw, isang kakaibang tunog ang gumising sa akin. May kung anong nasa may pinto. Habang lumalapit ako, naamoy ko ang isang matamis ngunit kakaibang halimuyak, parehong amoy na inilarawan ng mga dating biktima. Bigla akong kinabahan at sinubukang buksan ang pinto para magpalabas ng hangin, ngunit laking gulat ko nang matuklasang ito ay nakakandado mula sa labas. Dali-dali akong bumalik sa kama upang kunin ang cellphone ko at tawagan ang may-ari ng herb. Ngunit bago ko pa ito makuha, isang kamay ang lumabas mula sa ilalim ng kama at hinablot ang aking paa. Napasigaw ako sa takot nang makita kong may dalawang mapulang mata na nakatitig sa akin mula sa ilalim ng higaan. Kasabay nito, may narinig akong ingay mula sa air duct. Isang nilalang na may maitim, deformadong mukha ang dahan-daang lumabas mula rito. Nang inig ito habang nakatitig sa akin, may laway pang tumutulo mula sa bibig nito. Hindi ako makagalaw, parang na-paralyze ang buong katawan ko. Lumapit ito sa akin at ipinasok ang isang daliri sa aking bibig, unti-unting pinapalalim at pinapalakas ang puwersa. Pakiramdam ko'y mababali ang aking panga. Mabilis ang tibok ng puso ko, at sa mga huling segundo bago ako mawalan ng malay, may napansin akong kakaiba. Sa refleksyon ng cellphone screen ko, wala akong nakikitang anuman. Napalingon ako sa paligid. Wala na ang nilalang. Ngunit may kakaibang ingay akong narinig mula sa likuran ko, may tubo sa dingding na nagpapalabas ng gas. Ito ba ang dahilan ng kakaibang amoy kanina? Ito ba ang nagpaparanas ng mga ilusyon sa akin? Agad akong sumugod sa pinto at buong lakas itong binangga. Bago pa ito bumigay, bigla na lang itong bumukas ng kusa. Sa labas, naroon ang may-ari ng herb, hawak ang isang shotgun. Ang kanyang mukha ay hindi na tulad ng nakilala kong palakaibigan. Namumula ang kanyang mga mata, at nakangiti ito mula tainga hanggang tainga. Paumanhin, Ginoong Albert, pero gaya ng sinasabi ng alamat, dalawa lang ang maaaring kahinatnan ng mga pumapasok dito, mabaliw o mamatay, aniya habang itinutok sa akin ang baril. Doon ko napagtanto ang lahat. Wala talagang halimaw sa lugar na ito. Ang may-ari mismo ang may kagagawan ng lahat ng ito. Ginagamit niya ang alamat upang akitin ang mga tao sa kanyang patibong. Magugulat ka kung gaano kalaki ang kita ng isang magandang urban legend, sabi niya habang dahan-daang hinihigpitan ang paghawak sa gatilyo. Ngunit hindi ako sumuko, buong lakas akong sumugod sa kanya, naagaw ang baril, at itinulak siya pabalik sa loob ng herb. Inilok ko siya sa loob at agad na tumawag ng pulis. Ngunit nang dumating ang mga awtoridad at buksan ang pinto, nakita namin ang katawan ng may-ari, nawasak mula sa loob, parang may kung anong pumas lang sa kanya. Mukhang hindi lamang kathang-isip ang alamat na iyon, matapos ang lahat. Mula noon, hindi na ako kailanman muling tumuloy sa isang herb. Ano nga ba ang sinabi ni Mary? Bakit biglang nagbago ang pakikitungo niya? At paano ito naging pinakamalaking pagkakamali ni Brandon? Abangan ang buong kwento sa susunod na episode ng Kwentong Kilabot. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para sa mas marami pang kwentong kilabot na siguradong magpapagising sa inyong diwa.